Mrs. Hatid ng Nutrilin. Love ni Mister, love ni Mrs. Tutok lang sa... Alright, kakatapos lang natin kiligin sa pag-celebrate ng Valentine. Nako, tatay, next month, March na. Ibig sabihin ng graduation na. Graduation. And before you know it, nako, ang dami na naman natin mga kapuso out there na maghahanap na ng trabaho. Paano nga ba mag-stand out from the rest na nag-a-apply rin the same work? Ay, oo, mahirap Diba? yan Ang eh. hirap niya, lalo na ngayon, ang daming walang trabaho. Oo. Kailangan pag in-interview ka, maramdaman ka agad nung interviewee na, I like this guy. Yan ang ituturo namin sa inyo ngayong umaga sa tulong ng ating instructor from John Robert Powers na si Maricel Pengson. Okay, kasama pa ang ilan sa mga celebrities na sina Biboy Ramirez, Jade Lopez, and Lander Vera Perez na may experience na rin na magtrabaho labas ng showbiz. Dati, nagsi-showbiz sila ngayon. Oo. Nasa more or less corporate world na sila. Oo. Siyempre, i-share nila sa atin kung ano ba yung mga do's and don'ts pagdating sa job hunting, di ba? Correct. Alright. Aha. Malalaman natin Yup. yung lahat sa babalik ng Love ni Mister. Love TVC! Love ni Mister, love ni Mrs. Tutok Ang pinakakinatata. love ni Mrs. Mga kapuso, simulan na natin ang chikahan when it comes to job hunting. Kasama sina B-Boy, si Jade at si Lander. Okay, honey. Ang first step, bago ka magkaroon ng trabaho, yung resume mo, kailangan very impressive. Oo nga eh. Oo. So, paano ba gumagawa ng resume? Gusto ko munang tanungin to ating mga bisita. Ikaw, Jade, gumawa ka ng ano, diba, ng Yes, resume. So, resume. ano nakalagay dun sa resume mo? Siyempre, kailangan may 2x2 picture, di ba? Importante yon. And then, job description, kung saan ka nag-college, yung school mo, experiences mo, kung meron man. Tapos, seminars na mga inattend mo, mga extracurricular activities. And then, yung kasi ginawa ko sa resume ko, yung una kong pinag-applyan, kung ano yung color ng company, ano nila, logo nila, yon doon ko binase yung color ng resume ko. Si Lander, ikaw ba may ganun ba? May ganung factor din ba? Yeah, syempre yun nga, yung sa resume ko, nilay ko lahat ng background ko, pati sa previous work ko. And syempre, hinanda ko talaga sarili ko, yung mindset ko, is talagang makukuha ko tong trabaho na to, Oo. which is Think dun sa positive. immigration. Oo. Yes. Ito naman, honey, si B-Boy. Aba, never pa nag-apply ng trabaho. Never pa. Never pa. Kasi nabalitaan namin, gusto mo kasi magkaroon ka ng parang sarili mong business. Ikaw yung boss. Oo, ako yung boss. Ay, Tapos ganon. pero parang na-experience ko rin naman yung yung pag-a-apply at saka job hunting. Lalo na pag may mga kausap akong kliyente. Yes. Okay. Parang yun na yung parang nag-a-apply na ako noon eh. Kasi Oo. bawat project, Parang yun na something. yun. O, yun na yung sweldo ko. Yun na yung... Oo, yung- oo, yung- Pero tataka ako dito kay Jade, nandun pa siya sa height ng karir niya, tapos bigla siyang nagkaroon ng job hunting. Kaya ka nga nagja-job hunting dahil wala kang job. Meron naman siyang job sa GMA. Baka naman she wants something, something new, something different. Okay. Ganon. Ma-experience ko naman yung iba. Pero Oo. kung may offer uli sa showbiz, why not, di ba? Pero ano ba ginagawa mo ngayon dun sa work mo? On training pa lang ako. Kaka-hire ko lang actually mga Aha. 2 weeks ago. 2 weeks ago. Very fresh. Yes. Anong gagawin mo? Cabin crew. Flight attendant. Si Lander, mahirap din ba? Pero sa immigration, ganun din. Nakikipag-interact ka rin sa mga tao, diba? Yes, so isa yung mga trabaho namin yon, and required kami to work for 9 hours. 5 times a week. Ito lang ang tanong ko, meron bang plus factor yung pagiging artista ninyo nung Job interview hunting? kaya sa Oo. resume? Meron. Kasi Bakit? yung business ko ngayon, nag-organize ako ng events. Ah. Tapos, professional photographer din ako ngayon. So, malaking tulong kasi halos parang entertainment business pa rin Yes. yun eh. Oo. Diba? So, medyo yung credibility mo mas may plus. Ma'am, is there such thing na impressive na resume? Nape-fake ba yan? Oh, definitely. Kasi yun ang unang nakikita ng prospective employer. Bago pa man nakita yung tao mismo, ang nauuna yung resume. Resume? Paano nabubuking? Kasi, di ba, papadala nila sa office o dinadala nila personally, kailangan maganda talaga ang presentation. Kung Right. meron tayong imaging sa tao, kadikit doon yung imaging ng resume. Right. But actually, isang nakakalimutan always, no, dapat may cover letter.
addressed to the Human Resource Department. Tapos, ilalagay mo dun sa letter bakit gusto mo mag-apply, Yes. for what position you're applying. Tapos, you pick up 1 or 2 points ng anong strengths mo, and then you end the letter by saying na I would very much like an opportunity to present myself through an interview. Tapos, ikakabit nyo yun sa resume. Now, yung resume kasi 2 things ang kailangan nating tingnan, no? Number 1, format, kung paano nili-layout ang resume, and second, yung content. Kailangan yung paper, hindi ordinaryong bond paper. It has to be weighted paper. Yung very common mistake, because Jade earlier mentioned yung picture, no? As much as possible, huwag niyong ilalagay yung picture niyo na nakatoga. Kasi may karamihan ba yun ang Oo, ilalagay? Ilalagay yung nakatoga. Kasi very potent form of nonverbal communication yan eh. Although sinasabi dun sa prospective employer na nag-graduate na po ako, yung louder message is, kaka-graduate ko lang po, wala po akong alam, tuturuan niyo pa po ako, etc., etc., etc. So dapat ang projection yan is, I'm ready for the job. Now, yung content, dapat after yung personal information, ilalagay nila yung job objective at saka profile. Yung profile is in mga 3 to 5 sentences siguro. Okay. Yung description of your strongest points. Halimbawa sabihin nyo, well-motivated, goal-oriented, professional, who seeks to find a position, etc., etc. Okay. Tapos, yung sequencing kasi ng format depende sa number of years of experience. So usually kung fresh grad, expected mga 1 page lang ang resume kasi wala pa namang work experience. wala. Oo. So mauuna ngayon yung educational background. Okay. Now, hindi na kailangan ilagay yung grade school at saka high school. Wag na, Because ang college na. pinaka-importante, college degree. Yeah. Now, kung meron kayong work experience, and ito I'd like to encourage, especially those who are going to graduate, no, maghanap kayo ng trabaho even 2 weeks lang, or kahit sa mga bahay niyo kung may mga tindahan kayo, ilagay niyo yon. Work as an apprentice in a retail store. Hindi na naman kailangan ilagay sari-sari store. Oo, retail diba? store, why not? Totoo naman yun eh. Hindi totoo naman. naman. Sinungalingan. So because Right. it's very important na nakikita meron kang work experience. And this Right. one is very important. More than the degree, minsan ang tinitingnan nila yung organizations na sinalihan mo sa college. Oo, kasi sana related dun sa job. Tapos Yes. kung meron kang short description kung anong nagawa mo, kung presidente ka ng student organization, naka-raise ka ng 1 million, 2 million, ilagay mo yun sa resume. Oo, basta may Because that's- achievement goal. Oo, kasi skills na yan eh. Alright. Ako, ang dami na natin natutunan, diba? Alright, mga kapuso, maliban sa standard resume, meron na rin daw tinatawag na video resume na parang audition video ng applicant. Naku, panoorin po natin isang sample na ito. Ang video resume, actually, ano yan eh, pagpapadala o pagre-record ng inyong sarili, tapos i-upload ninyo sa portal ng www.vdress.net. Nagsimula ang video resume o ang vdress.net mga 3 taon na nakakaraan. Meron namang mga bagong teknolohiya para maipadala ang inyong video, para ka na rin nag-submit o para ka na rin na-interview preliminary ng mga kumpanya para makita ang inyong personalidad at makita kung ano kakayahan ninyo. Ang video resume, ni-record mo na sarili mo, na kinekwento mo ang tungkol sa'yo at pinapakita mo ang kakayanan mo, ang isang skill para matanggap ka sa trabaho. Samantalang standard resume, sinusulat mo lang yon. Walang pinapakitang matinding kakayahan. Kailangan sa paggawa ng video resume, maging tapat ka sa sarili mo. Kung ano kakayanan mo, ipakita mo. Video resume! Bago na yan! Ito na, may katanungan ako ko kay ma'am. Gaano ba ka-effective yung video resume? Ito ba may dagdag pogi points ba yon? Actually, hindi siya standard, no? So, pwede lang siya doon sa mga industries na related. Ayan, Hani, mula sa resume, pag-uusapan naman natin ang mga do's and don'ts sa accessories at attire o kasuotan ng applicant, Hani. Alright, malalaman natin Yup. yung lahat sa babalik ng Love ni Mister. Love TVC! Okay, mga kapuso, pinag-uusapan pa rin natin ay job interview, Hani. Yes. Kanina tungkol sa resume, ngayon naman tungkol sa attire. Eto na, gusto ko tanungin ng ating mga bisita. Kayo ba, ano bang suot ninyo nung nag-apply kayo sa... Ako, since Flight cabin attendant. crew yung pinag-applyan na skirt. oo. Okay. Tapos, Ano yung top? short sleeve blouse na decent.
Tapos merong blazer on top. Kailangan so parang yun. kung ano yung gusto mo pasukan na trabaho, more or less medyo i-associate mo na doon kung ano yung mga outfits nila, ganyan. Oo, and yun kasi yung hiningi din nila as a so requirement pagpunta mo doon. Oo. Si Lander, ikaw ano ba suot mo nun? Ako nakabarong. Kasi normally nakabarong sila. Yes. So yun ang sinuot ko, barong. Tapos plain black pants. So yun lang. Yun lang yung ano ko. Sa akin Ikaw? naman, walang Kasi sa requirement events, Kasi oras ko yun, ganyan. Kanyari, may kipag-meeting ako sa kliyente. Pag Pero meeting, anong suot mo? as much as possible, kailangan may kwelyo. Ngayon, meron naman tayong male at female models na magrarampa ng dapat isuot sa inyong job interview. Kaya eto na po sila. Alright, thank you sa ating models. Alright, honey, yung do's and don'ts na pagdating sa mga attire at saka accessories. Accessories, Oo. May question lang ako, ma'am. Pag may job interview ka, okay lang ba kunyari iisa yung set nung attire mo tapos yun ang paulit-ulit yung ginagamit tuwing may interview? Okay lang. Okay lang. Basta maganda yung pinili mo at saka yung naaangkop dun sa industry na ina-applyan mo. Like yung suot-suot ni Earl, this one kasi can be for both traditional at saka medyo edgier industry, no? Kasi kung ang parati namin sinasuggest, standard na yung button-down shirt. Either long sleeves or short sleeves, tapos magdala lang ng jacket. Pagdating sa office, pag nakita nila ganun yung suot ng mga magiging interviewers nila, mag-jacket. Kung walang jacket, di tanggalin na lang nila. At least safe both ways. Right. Now, yung suot-suot ni Steph, this is a very good get-up. Ito, very corporate. Ito, medyo styling ito, no? Ang ginawa nila kasi finold niya yung pants niya tapos very high yung heels. Kung nakita niyang medyo conservative yung office, ibaba lang niya yung pants. Pwede na. Pwede na. Right. No? So, it's a very good styling. Importante sa girls yung earrings. Kung conservative industry, dapat yung mga Stud lang. studs lang. Okay. Like pearls, ito, very good. Yung relo, especially for the gentlemen. Ang sa lalaki kasi ang pinaka-importante accessory, relo, belt, at saka sapatos. Tapos yung bag, na may dala silang magandang bag yung ladies, no? Oo. Kailangan tandaan natin that when you talk about imaging, top of head to tip of shoes yan, Yes. ang equation. Now, yung hairstyle ni Steph now is perfect. Kasi when you're applying for a job, dapat malinis ang look mo. Always remember, ang isang primary rule for power dressing talaga is dress for success. Ano ba ang objective mo? Gusto mong ma-hire? Then you dress the part. Alright, napag-usapan na natin ang resume, ang attire, Accessories. Ngayon, accessories. Ngayon, pag-uusapan naman natin, yung during the job interview Naku, na nauutal-utal ka na. Oo, paano maiiwasan yan? Yup, kaya wag Malalaman po natin kayong yan. aalis. Babalik pa ang Love ni Mister. Love TVC! Sina A. Alright mga kapuso, nasa last stage na tayo. Job hunting, ang job interview, honey. Parang ano yan, question and answer sa pageant. Oo, nakaka-nervous yan eh. Miss Universe. Tanungin natin sila, kita mo. Sige, unahin ko na yung nag-iisang girl, si Jade. Yes. Nung during yung interview mo, kamusta yung pakiramdam mo? Kinabahan talaga ako yung the very first time na nag-apply ako kasi international airline yung pinag-applyan ko nung una. Talagang nagre-research ako tungkol sa company, kung mga ganon. Pero yung the second time, yung na-hire na ako, medyo okay na. Kasi parang in one day lang talaga yun physical screening, impact interview, and then final interview na May impact interview? Oo. Ano yung impact interview? Siguro malakas yung impact mo sa kanila. Ano yung impact interview?
Abay, kung may dating... Parang ano lang, parang kwentuhan lang talaga kayo. Tapos tanungin niya lang yung sa resume mo. Si Lander, kamusta naman ang iyong job interview? Na-nervous ka ba? Talagang sobrang nervous kasi yung sa immigration kasi wala akong background sa sa criminology or sa profiling. So, ang ginawa ko na lang is pinaghandaan ko na lang kung ano yung mga tatanong sa akin na normal na tinatanong sa mga job interviews. Okay. Yeah. Paano naman sa mga events mo? Sa akin naman, meron Oo. ako isang experience na na nataranta ako. Kasi nag-start ako sa events na nag-supply lang ng artist. Okay. Okay, tapos meron ako isang project na may meeting ako para sa isang project na sabi nila sa akin kung kaya ko daw mag-i-organize yung buong event, hindi lang yung artist. Oo. Naisip ko parang pag sinabi kong hindi, sayang, baka mawala sa akin yung buong project, pati yung pag-supply ng artist sa kanila. So sabi ko, sige, kaya ko po, ganyan-ganyan. Tapos nagtanong na siya isa-isa, parang, o sige, ang sound system mo, ganito, bla 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 bla, tuloy-tuloy na siya. Yes. Nataranta ako, so ang ginawa ko, nag-excuse ako, tapos nagtatawag na ako. Nag-excuse Oo, mo na. excuse po ganyan-ganyan. Tapos nagtatawag na ako sa mga kakilala ko tungkol dun sa mga tinatanong. Sound system, oo. Ganyan-ganyan, Stage. stage, ganyan. Ayun, awa ng Diyos, nakuha ko yung project. Successful naman siya. Balato naman, pare. Ayun. Kailangan talaga, anong feeling ko? Pero basta pagka gusto mo talaga yung ginagawa mo, maghahanap ka ng paraan para makuha mo yun eh. Oo. So ito na, kailangan mo talaga maging maabilidad. Maabilidad. Diba? Kung wala kang alam, kung wala kang background, magtawag ka, mag-research ka, you know, kailangan i-orient mo talaga yung sarili mo. Hindi naman masama magtanong. Hindi, diba? eto yung case ni B-Boy. Snappy siya, mabilis siya mag-isip. Kasi, paano excuse yan me. kung nagahang ka nga, may tinanong lang sa'yo, Ano pangalan Puyat, mo? no? Tas good morning po. Ay, anong pangalan mo? Good morning po. Ayun na, naghang na siya. Paano po yan, ma'am? Oo, doon na tayo papasok. Oo, Paano? Kasi diba minsan, nerviosa siya. ako ganun eh, Oo. nagahang. May tinatawag kasi tayong pre-interview, interview proper, at saka post-interview. Doon sa pre-interview, unang-unang dapat gawin, sabi ni Jade, i-research yung kumpanyang mag-i-interview sa kanila. First of all, gusto ko palang sabihin na pag natawag ka for interview, dapat medyo pumalagay na yung loob mo because that means you passed the first test. Tapos alam nyo, karamihan ng interview rooms, one-way mirror yan, no? So yung mga nag-i-interview, actually tinitingnan na nila yung mga tao na nandun. Yes. Anong pinagagagawa nila? So yung mga don'ts. Huwag kayo magbubuting-ting dun sa office. Tapos pag pinatawag ka, yung etiquette, no? Pagpasok mo ng room, dapat mag-greet ka right away. Good Yes. morning, sir. Good morning, ma'am. Tapos mag-thank you. Huwag uupo hanggang hindi sinasabing have a seat. Dapat yung mga standard questions, meron ka ng sagot. And usually, ang rule of thumb, 2 minutes lang per question. Hindi lang naman yung interviewer ang nagtatanong. Dapat yung interviewee rin magtanong. So ano bang pwedeng itanong ng mga interviewee? Number 1, anong possible career path? Meron ba kayong mga provisions that allow your employees na mag-aral? Okay. And isinusupport nyo ba to? Things like, pag nagtatanong kayo kasi ng package, dapat package talaga, hindi lang salary, but also benefits, no? Meron ba yung hospitalization? Meron ba yung car allowance? Meron ba yung free rice, 1 sack a month? Kasi minsan, baka yung salary mababa, pero yung benefits, Okay naman. mababawi. Oo. Pero ma'am, Mababawi. paano mo palalabasin yan na hindi ka antipatiko? Sir, ma'am, aside from the salary, are there other benefits? Basta yung tone of voice mo dapat respectful pa rin. Pinaka-importante sa lahat, alamin mo kung anong gusto Ayan, mo. Alamin mo kung ano yung pinapasok. oo. Saka isa na lang, no? Okay. Isa na lang. Make sure na kung anong sinulat nyo sa resume, alam na alam nyo. Kasi pag kayo ay tinanong based on your resume na hindi nyo masagot, patay. Booking, na hindi Oo. kayo So huwag kayo gumawa. maglalagay ng mga bagay-bagay doon na hindi nyo masasagot. Alright. Dapat talaga tayong maging ready mula ulo hanggang paa pagdating, honey, sa job hunting. Dapat presentable, confident, katulad ng kapuso nating ipakikilala ng aking honey. Watch this! Ngayong araw, isang special case ang tututukan natin. Nako, isang first-time caring mom ang naging busy sa pag-aalaga na sa kanyang anak at syempre sa kanyang asawa ang i-over natin dito sa Mina Mini. I'm a first-time caring mom ng 4-month-old baby na si Nashley. Aside from being a mother and a wife, busy din ako sa trabaho bilang isang business development manager kaya naman kakarampot na lang ang oras ko para pagtuunan ng sarili. Dahil dito, nagsasuffer ang aking personal style at hindi na rin napapamper ang aking sarili. At
At ngayon, kasama ko na si Neri Magno. Hi, Neri! Hello! Nako, very special talaga ang araw na to para sa'yo. Dahil bigyan ka namin ng makeover. Okay? So, unahin natin dyan ang, syempre, yung pagbibihis mo. And then, hindi lang yon. There's more. Syempre, bigyan ka namin ng, ng spa para mapamper ka naman at para-relax ka naman ng konti, para masaya, hindi ba? Okay ka na? Ready ka na? Yes. Okay. So, unahin na natin ang pagpili ng damit. Ito ang napili ko yan. Pero may dating. Sige, bis ko na. Ito lang ang Alright, natapos na ang ating makeover sa style ni Neri. At para makompleto talaga ang kanyang Minami, syempre isang pampering naman sa spa ang naghihintay sa'yo. Pero bago ka pumunta dun sa spa na yon, meron muna akong tatawagin bisita natin. Si Miss Cherie! Si Cherie, alam naman natin katulad mo, ay isang first-time mom, first-time caring mom. So, Cherie ay magbibigay sa'yo ng Ang advice. advice ko lang na mabibigay, importante na paminsan-minsan, nagre-relax ka para naman hindi ka malosya. Kasi alam mo, pag pinapabayaan mo sarili mo, dito nagsisimula ang insecurity ng mga kagaya nating mga mommy. Just still take care of yourself pa rin kahit na may baby na. Kasi gawin mo yun para sa sarili mo. Yes. Kasi para sa'yo din yun eh. Yun. So, Ako, I agree. Ayan, thank you so much, Cherie. Thank you. Thank you. So, ready ka na ba para sa iyong pampering sa spa? ready na. Ready na. Enjoyin mo yan, okay? Alright. Enjoy! Enjoy! Tama si Cherie. Kahit marami ng inaasikaso, kailangan pa rin ni Mommy ang mag-devote ng time para sa sarili. The whole experience is unique. Very good. So, tapos na ako ngayon sa head and foot spa. Ngayon, dito naman tayo sa body massage. I feel rejuvenated ulit kasi ngayon, feeling ko na wala lahat ng pagod ko. Nag-order ako ng bagong lakas para gawin everyday task ko sa work, sa baby, sa family, lahat. Super okay. Balita ko, hindi pa natatapos tong araw na to para sa akin. Madami pa daw sa surprise para mamaya, kaya excited na ako. Perfect timing din ito para makapag-reflect ang isang babae tungkol sa kanyang pamilya. Ngayon, ang mga pills na pwedeng pagpilian ng isang bagong panganak, halimbawa, ay yung tinatawag nating progestin-only pills. Ang mga pills na ito ay very low dose din kasi ang kaibahan niya sa usual na pills, single hormones lang siya. So, ang isang pakete contains 28 tablets which she needs to take every day for 28 days. Ngayon, kung ang isang babae bagong panganak at siya ay nagbe-breastfeeding, napaka-importanting malaman niya na kahit wala siyang ibang ginagamit, yung mismong pagpapadede niya sa kanyang anak ay isang mabisa ng family planning method. Tinatawag natin tong lactation amenorrhea na sa loob ng 6 na buwan na fully breastfeeding siya, wala siyang ginagamit na ibang formula milk at hindi pa nagkakaroon ng isang babae, safe siya na hindi mabuntis. Ngayon, kung halimbawa pumasok na siya sa opisina or nag-mix feeding siya for some reason, importante na i-take nga yung binanggit natin kanina na progestin-only pills. Ang isang advantage nito, wala siyang effect sa quality ng milk na pwedeng maibigay sa kanyang baby. So pareho pa rin yung dami ng gatas na lalabas sa kanya. So napaka-importante na magpatingin sa inyong mga obstetrician gynecologist or so kung kanino mang healthcare provider para malaman kung pwede sa kanila ang pills na ito. Nakita natin kanina ang pinagdaan ng makeover at pampering session para kay Neri. Ngayon, ready na tayong ipakita siya. Ito siya before. At ito na siya ngayon. Wow! Yay, Neri! Kamusta? How do you feel? Super happy. I feel good. Rejuvenated lahat. Pili ko walang stress, wala lahat. Talaga Diba, naman. maganda yung feeling kapag happy, diba? Parang galagalang ulit. Correct, parang single pa rin, diba? Yes. So happy, sobrang okay. Super okay. Super. Nako, baka
baka mamaya masundan na si baby, di Oo ba? nga, wag muna. Nako, always remember ha, yung advice ni Doktora. Huwag mong kakalimutan. Tsaka yung mga tips sa'yo ni Cherie, yung mga tips na Yes. binigay namin sa'yo kanina. Nako, Neri, alam mo, isa ka talagang certified caring Pinay. Nako, alam mo, Neri, wala nang mas masaya pang experience siguro sa mga nanay na katulad natin. Dapat alagaan mo sarili mo, anak mo, asawa mo. Pero hindi to ibig sabihin, like I said, pababayaan nga natin yung sarili natin, hindi ba? For more information on reproductive health and family planning needs, please call our Filipinay hotline 477-5555 or text 0917-823-1111. Thank you so much, Mary. And Thank you so Cherie, much. thank you for joining us. inviting me here. Thank you so much. And baka pwede ako mag-invite. Go, ang Rent. I would like to invite everyone to please watch Rent the Musical. It's nag-start na po kami ng Feb 12. It's until March 6. It's in RCBC Plaza in Makati. So, I hope you guys can watch. It's Tuwing kailan ito? It's every weekend. Fridays to Sunday. Okay. It's actually a stage musical. So, it's another, Oo. it's another career move. Correct. Congratulations sa iyo, Thank you so much. Alright, isang kakaibang makeover ang hinatid natin sa inyo hanggang sa uulitin at ito ang Minami. This portion to thank the following: Zago Pearl Shake, Minute Burger, Twist and Fry, Sweet Corner, Scramble King, Minami Home Appliances, Needs Binalot sa Dahon, Fry and Pop, Lily's Peanut Butter, Fernandez Bakery, Skin Specialist and Nail Spa, Island Rose, Nikon Home Appliances, Olive Sea. Alright, pasalamatan na natin tatay ang ating mga guests. B-Boy, this is for you. Yan, souvenir. Salamat. At kay Jade. Thank you. Thank you so much. At kay Lander. Okay, tatay, Okay. pasalamatan din natin si Miss Maricel, thank you so po. much. Thank you. Ang dami po namin natutunan ngayong araw na to, all because of you. At syempre, tatay, pasalamatan din natin si Gian Lasala and Aiza Ipak. Sila po yung designer ng mga, ng mga Damit damit na kanina, nirapan yung ng mga luminodo. modelo natin kanina. At syempre, pasalamatan din natin si Miss Mia Valdez and Carmela Demetria of Nail Loft Spa Libis Branch. At kay Miss Fem Mariano and Mr. Jean Gonzalez of F Salon Gilmore Branch. Maraming salamat! Thank you to Miss Christine Go of Victoria Visual. Mannequins. For inquiries po, please call 02-416-3885 or visit our website www.victoriavisual.com. At syempre, gusto ko din magpasalamat sa ensembles para sa aking kasuotan. Thank you, Pinantonio Salon Danilo for my hair care, Cathy Valencia for my skin care, and Jeff Robles for doing my makeup. Thank you also to John Arjas for my hair, and SM Accessories for my accessories. Maraming salamat. And of course, please check out my website www.monishoes.com. Ayan, you can check out this style. It's called Sophia. Yan. And of course, sa Carminatics, thank you for always being here. Okay, thank you sa FNH and also thank you sa FNH Honey. Yun ang damit na ginamit sa Minami kanina. SM Accessories, marami pong salamat. And sa ating live studio audience, St. Augustine School of Nursing, Quezon City. Thank you so much for joining us this morning. And we'll see you again dito lamang sa Love ni Mister. Love ni Pieces. Goodbye, everybody! Na-enjoy mo ang chikahan with our favorite